Papuri sa iyo, Diyos, Ama naming mahal. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ang Diyos namin na tanging nagmamahal sa amin. Papuri sa iyo sa kaitaas sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po muli. At hinayaan niyo, inaray niyo ang gabing ito para pagsaluhan namin ang inyong mensaheng ibibigay. Nawa, Panginoon, lend us your Holy Spirit. Hinihiling namin, Panginoon, nagabayan kami ng banal na Espiritu sa mga oras na ito at sa mga oras na magdaraan. Hayaan niyo po, Panginoon, na mabuksan ng aming pandinig, mabuksan ng aming pangunawa, para tuluyan namin, Panginoon, manamnam at maunawa ang mensahe na nagagaling sa iyo. Ito po ang samot na langin namin sa iyo, kasama ang sa pangalan ng iyong anak ng aming tagapagligtas, ang banal na Jesucristo, kasama ang aming tagapagbanal at ang aming gabay, ang banal na Espiritu. Glory be to God, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pwede po bang maisaksak? May extension na. Thank you po yan. Ayan, sige po, tayo magsiupo na. Maraming salamat. Muli isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Isang mapagpala sa ating lahat. Amen. Ayan, na-miss ko po kayo. Pwede po ba akong maging honest sa inyo? Dahil matagal tayo hindi nagkita. Pwede ba akong maging tapat sa inyo? Dahil matagal talaga tayo na nagkita. Ayan. Ito pong gusto ko sabihin, na-miss ko po talaga ang amazing. Na-miss din po namin kayo. Mahabang parang chapter. Ayan. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon. At uli kong nakitang nagagandahan yung mukha. Amen. Nagagandahan dahil mga anak ng Diyos. Salamat natin si Lord. Hallelujah. Ayan. Na-excite tuloy akong magsalita at ma-share na yung aking quote. Dahil po dun sa mga nag-share dito, yung mga pinapakitaan ng vision ni Lord. So mag-abroad, excited po ako para sa inyo. At talagang na-vision niyo po. Sister Kelly, Kuya Ikel, Sister, sabi ko nga kay Sister, naku, ito po yata hindi lang yung na-vision yung sinishare nyo kanina, pati yata yung ito ko na-visualize nyo, na-binigay ng vision. Ayan. So, hayaan nyo kung basahin ko muna ang Ebanghelyo na pagsasaluhan natin ang mensahe mula dito. Ano po? Ito po'y galing sa Hebrews chapter 12, verse 1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming ulap ng mga saksi, iwaksi natin ang lahat ng humahadlang at ang kasalanang madaling makasagabal at tumakbo tayo ng matiyaga sa takbuhan na itinalaga para sa atin. Una, napansin niyo po ba? Malamang kaisa kayo sa napupunan natin ito na kung kailan tayo nagsusumili o kung kailan tayo talaga nagpo-focus na maglingkod sa Panginoon, napansin niyo, doon mas dumadami yung tinatawag na humahadlang. Ayan. Ano ba yung napakaraming ulap ng mga saksi? Ito po yung sa ating paglalakbay bilang mga alagad, sa paglalakbay natin sa Panginoon bilang mga lingkod, yan po mga ulap, napakaraming ulap ng mga saksi, yan po yung mga mata na nakatingin sa atin at marami sa kanila
ang nag-aabang na tayo ay magkamali. Sasabihin, si Brother Arvin, charismatic pa naman yan. Bakit ganun ang ginawa niya? Naku, si Brother Arvin, preacher ka naman. Bakit ganun yung in-advise niya? Bakit hindi ganun ang sinabi niya? Bakit ganito? Ayan. Inaabangan nila tayong magkamali. But that by nature, normal po yun sa tao. Lalo na pagka ang nagsalita ay hindi natin kasama o hindi natin katulad na hinahanap ang kaligtasan nila sa ating Panginoon. Amen? Now, eto ngayon ang dapat natin gawin. Iwasin natin ang lahat ng humahadlang. So, ibig sabihin, huwag natin dalhin, huwag natin bitbitin kung ano man yung pwedeng humadlang o pwedeng maging pagigat sa ating paglalakbay bilang mga alagad, sa ating paglalakbay bilang mga lingkod sa ating Diyos. Amen? So yan po ang magiging topic natin ngayon. Kaya naman, ang topic ko ngayon ay eto na, yung na-vision ninyong mga nag-share kanina dito sa harapan. Ang title po ng aking topic ay No to Excess Baggage. Excess baggage! Ano yan? Yung mga hindi kailangan or yung mga pag tayo ay bumiyahe, mapatubig o timpapawid, yan po yung mga makakahadlang sa atin. Makakapambagay sa ating paglalakbay. Kung tinatarget na natin, katulad ni Tita Kelly, going to Thailand. Ayan. So, pag-usapan ko na rin mga ilan sa mga bagay na hindi natin dapat bitbitin dahil makakabigat ito o makakaantala sa biyahe natin dito pa lang sa lupa. So, no to excess baggage. Sabay-sabay na tayo. No to excess baggage. Ayan. Una, makinig po kayo ha. Lalo na yung talagang mga nangangarap out of the country. Kanina sabi, Philippines lang. Nasa Philippines pala no sister. Ito na yun. Bakit o paano ba tayo nagkakaroon ng excess baggage? Pag-usapan na natin yung excess baggage doon sa pagbiyahe natin dito sa lupa. Maging ito ay mapalan, mapa-water o mapa-himpapawid. Ayan. Bakit o paano ba tayo nagkakaroon ng excess baggage? Unang dahilan, mga pang-sariling kadahilanan kung bakit tayo nagkakaroon ng excess baggage. Ayan. Siguro, bago ko ituloy-tuloy, may naalala lang po ako na na-experience ko about excess baggage. Ayan. Okay lang ba? I-share ko muna itong maiksing kwento ko para magkaroon kayo ng idea about excess baggage? Amen. Ayan. Nangyari po ito, ito lang naman yung biyahe namin nakaraan. Biyahe ko pala mga 5 years ago. Ayan. Bumiyahe po ako ng Bacolod. Ito na. To make the story short, ang naghanda po ng ng ticket ko, pabalik sa Maynila ay yung mga taga-Bacolod. Ito na, may dala akong damit, isang maleta, tsaka may dala akong eco bag sa hand carry ko. At yung laman ng eco bag sa hand carry ko ay yung pinakakilala sa Bacolod na delicacy. May taga-Bacolod na rito, Iloilo. Ayan. Alam niyo po ba yung pinaka-espesyal sa Bacolod na pastries? Ano po yun, alam? Piyaya. Yun po yung laman ng eco bag ko. Kasi paborito ko po yung piyaya. Kaya hindi ko nilagay sa maleta ko. Kasi ginagawa ko sa piyaya, iniinit ko pa yung pagdating sa bahay. Gusto ko po siya initin ng mainit. Kasama po nung eco bag kong dala, na hand carry lang, yung suka naman na timplado na ng mga taga-Bacolod. Ayan, eto na. Airport. Pasok na. Nagpaalam na yung mga naghatid sa akin taga-Bacolod.
Pasok na ngayon ako dun sa pinaka board or waiting area. Titimbangin. Yung dala. Hindi naman po ako ang nalasikaso. Ang sabi sa akin ng mga taga-airport, my brothers and sisters, okay po, sir, yung maleta. May isa na kayong problema. Hindi nyo na po pwedeng bitbitin yung dala nyo. Excess baggage na po yan. Naku, paborito ko yung dala ko. Piyaya. Ngayon, tayo mga Pilipino, may ugali tayo, di ba? Magpapadaig ba tayo? Magpapalugi ba si Brother Armel? Tabayan pa si Brother Armel na hindi niya madala yung piyayang paborito niya na hindi siya magbabayad? So ano ang ginawa ni Brother Armel? Doon sa piyayang isang kahon na halos 12 ang laman. Ano po ang ginawa ni Brother Armel? Bayad. Your guess is good as mine. Kinain ko po lahat. Hallelujah! Na-imagine niyo ba yung itsura ng piyaya na tuyok na tuyok yung pag hindi ininit? Tayo mga Pilipino na ugali tayo na kung hindi ka mapapakinabangan, kung hindi ka mapapakinabangan, hindi ko mapapakinabangan ng iba. Sa gusto ko mapakinabangan, yung 45 minutes ko po na pag-iintay bago sumakay ng aeroplano, nilantakan ko po yung piyaya. Ito pa po ang maganda. Pag nasa board waiting area na kayo, bawal ang tubig! Totoo po yun! Kaya kung nai-imagine niyo po anong itsura ni Brother Armel habang sinasaksak sa lalamunan ko yung mga piyaya. Kaya kakalutan ako yung lalamunan ko! Ayan, excess baggage. Pilipino, hindi pa katalo, gagawa ng paraan. Ayan. So ayan po yung aking nakakatuwang experience sa excess baggage. Ano po? Ayaw pumayag ni Brother Armel na hindi, na maiwan. Yung suka! Remember pala, pinabayaan ko sa inyo na yung suka. Kung biyaya, alam na ko, pwede nga lang pong inumin yung suka, ginawa kong tubig. Kaso hindi po. Ayan. So ayan po yung nakakatuwang experience ko sa excess baggage. Nawa! Doon sa mga biyahe, huwag niyo pong experience yun. Huwag niyo po kayo magdadala ng maraming piyaya. Ayan. So balik po tayo. Bakit o paano ba tayo nagkakaroon ng excess baggage sa ating mga biyahe dito? Una nga, pang sarili. Isang halimbawa sa pang sarili ay yung number 1 pang negosyo. Ayan. Gusto kong ihalimbawa dito yung nanay ko. Ayan. Yung nanay ko po, for your short information, after pandemic po, sa akin siya tumitira. At ang nanay ko po, kung nakakita na po kayo ng hanggang 2 minuto lang ang memory, siya po yun. Nagkaroon po siya ng mild stroke, pumunta po sa ng ugat, apekto yung memory. Kaya pag nag-usap kayo ngayon, after 2 minutes, itatanong na ulit, ano nga ulit yung pinag-usapan natin? Ganun po yun, pag tinanong kayo, kumain ka na ba? Tatanungin ka niya pag kumain, pagka bumisita ka sa bahay. After 2 minutes, tatanungin niya ulit, kumain ka na? Ganyan. So, after pandemic, during pandemic, I think, of 2020, na-diagnose nga siya ng dementia. Advanced dementia. Yung pagkalimot. Ay sa akin na po siya tumira. Ay hindi ko na po siya pinabalik sa probinsya namin sa Pangasinan. So, kapag story short, yung nanay ko, mid-80s. Naku, maraming makaka-relate dito. Nag-abroad yung nanay ko mid-80s, 85, 86, 87, ganyan. Ayan. Tapos, sa pag-abroad niya, kaya siya nagkakaroon ng excess baggage kasi po, ginagawa niya, may pang-negosyo siya iniisip. Ayan. Kung naririnig niyo po, dati ang tawag sa imported goods, hindi talaga imported goods eh. Baka hindi pa makarelate sila Gen Z rito.
Pero pag nag-research kayo, maririkmahan ninyo ito, ma-inform kayo dito. Ang tawag ko sa mga imported dito, binibenta dati, hindi pa imported. PX. Ayan. Siguro, ang pamilyar pa, no? May nakakarinig ko sa inyo. Uy, nakapunta tayo dun sa ano? Bili tayo ng PX na ano, sardinas, PX na sabon. Yan po. Kaya ang nanay ko, nagtatrabaho sa Middle East as driver, daily driver siya ng palasyo sa Yemen. Kaya ang nanay ko, talagang hindi pa siya nag-abroad. Yan ang negosyo niya eh. Nagtitinda siya. Gusto niya lagi nagtitinda ng PX goods. Yan, imported. So, ang nangyari nga po, pag uuwi na siya, magpapasundo sa amin. Susundin namin ng tatay ko at ibang kapatid ko. Legit kami, kami doon sa airport, susundin namin siya. Kaya nga, madalas na umaga yung dating niya. Pero imagine niyo, anong oras na kami nakakalis ng airport? Alas 2 na ng hapon. From 10 o'clock na umaga, alas 2 na ng hapon kami makakaalis ng airport. Bakit? Nakikipag-negotiate pa siya sa immigration dahil excess baggage nga po siya. Ang dami niyang sobrang dala. Matakin niyo ba naman? Sabon, ang bigat nun. Sardinas na imported pa nun. Shampoo, ang bibigat po nun. Kaya ang nanay ko, nakipag-negotiate pa. Alam niyo naman sa immigration, puso ang lagayan pa nun, di ba? So, inaabot siya talaga ng halos 3 oras pa ipag-negotiate. Nakikipagtawaran. So, ayan po yung experience namin ng nanay ko sa excess baggage niya. Kaya siya nagkakaroon ng excess baggage o kahit ang mga tao nagkakaroon ng excess baggage sa biyahe niya kasi yung tip niya ay pang-negosyo, pang-sarili. Isang halimbawa ng pang-sarili, may pakinabang. Ayan. Gusto ko lang ihalimbawa yung kaibigan ko. Nagpunta kami sa Mountain Province, nakabot kami ng Sagada. Nakakita siya yung sangkala na hindi mo halos mayakap. Kasi yung kaibigan ko po, chef, cook po siya. So may pakinabang sa kanya, yung sangkalan. Nung pumunta kami paket sa Sagada, sakto lang po kami sa L300. Ngayon, kung dadalhin niya yung sangkalan na may pakinabang sa kanya dahil chef siya, hindi niya na po kami, makakabahan niya yung ibang pasahero kasama namin. Dahil sa laki, uubos po ng 2 upuan, kasama siya pangatlo, yung laki ng sangkalan niya. Dahil may pakinabang sa kanya dahil chef siya, nakita niya yung quality ng kahoy na pwedeng gawing sangkalan. Nagpa-import po sa amin. Sumakay po siya ng sarili niya, umarte na ng sarili sasakyan. Nag-excess baggage sa kanya, yung dala niyang sangkalan, kasi may pakinabang. Amen? Excess baggage na pang sarili, yung pinangarap. Ayan, maraming nag-a-abroad, nangangarap ng sapatos, damit, alahas, lalo na sa damit. Yung kaibigan ko sa sapatos naman siya, nagpunta siya ng Japan. Sabi niya, doon ko lang makikita yung sapatos na hinahanap ko. Halos kalahati ng Japan, nagbakasyon siya ng kalahating taon, hindi niya nakita yung sapatos niya. Disappointed siya, balik na siya ng Pilipinas. Pagdating po sa airport ng Japan, may duty free doon, parang duty free ng Japan, nakita niya yung sapatos na gusto niya. Natimbang niya na yung mga dala niya. Pag binili niya yung ticket niya yun, excess baggage na siya. Pero dahil pinangarap niya po yung sapatos, na nakita niya doon mismo sa shopping spree ng airport, kahit po mahal. Kahit po magbabayad siya ng excess baggage, dahil pinangarap, binayaran niya. Ayan. Excess baggage ng pinangarap. So, hindi lang po siya. Marami pong nakaka-experience ng mga biyahe na ito, kaya na excess baggage, dadadala. Yung gusto niya, hindi niya maiwan. Katulad ng piyala na pinapangarap kong iuwi. Ayan. At ang huli, kakaiba. Ayan. Nakakita na ba kayo ng bato kulay pink? Ayan. Nung napunta po kami ng Palawan, kaming pamilya, yung asawa ko at nag-iisa kong anak,
Nasa isang island kami. Alam mo, nakakita talaga ako. Kala ko kwento lang. Bato na kulay pink na ganyan. Ang kinis-kinis. Sabi ko, maganda to. Para sa akin to, iuuwi ko to. Maganda to mga bato na makinis at kulay pink. At alam niyo kung ano naisip ko gawin sa bato? Ano ba masarap gawin sa bato? Lalo pag naliligo. Panghilod. Panghilod! Yun po yung naisip ko kasi parang yung bato, parang sabon na siya. Sinisip ko rin, kahit hindi na ako magsabon, pwede na to, maghilod ako. Nung napansin ko, nung anak ko, napanay ng dampo, nakakaapat na ako na dampo, nung bato, sabi sa akin ang anak ko, Daddy, tigilan mo yan. Bakit anak? Baka maiwan ka dito sa Palawan dahil sa mga batong yan, maging excess baggage mo pa yan at maiwan ka namin dito. Hindi man po. Hinayaan ko, sayang. Inimagine ko na lang nakarating kami sa Manila. Ano kaya feeling ng batong kulay pink na tinanghili? Ang kinis-kinis po talaga. Yung tipo talagang pag sa kinis kahit na makinis siya pag ginamit sa walang karanggan. Ang galang iba. So ayan. Kakaiba. Kaya nagkakaroon ng excess baggage na pangsarili dahil yung nakita o yung bagay na gustong dalhin na sobra sa bagahe, kumbaga labis sa bagahe ay kakaiba. Kaya minsan gusto pa rin yung dalhin ng isang nagbibiyahe o isang naglalakbay dito sa Luzon. Yan. Pangsarili. Kung may pangsarili, meron din excess baggage para sa iba. Ayan, una pasalubong. Ayan, di ba? Tayo mga Pilipino, naku, napaka-generous natin. Di ba? Gusto natin, hanggat maaari, lahat mapasalubungan. Kaya yung mga bumabiyahe, hindi na nila naalintana, sobra na pala yung nabili nilang pasalubong. Kaya pagdating sa airport, home. Sobra na timbang. Magdidesisyon ngayon sila kung babawasan, yung dadalhin o babayaran na lang. Excess. Kasi mahal pa naman ang bayad sa excess baggage. Ayan, so, Mr. Kelly, huwag kang magdadala ng sobrang babayaran sa excess baggage, ha? Ayan. Pangalawa, ipinagbilin. Yan. Bukod sa napaka-generous natin mga Pilipino, lalo yung mga OFW, bukod sa napaka-generous, sila din po ay may kababaan ako, merong malambot na puso. Kaya pag pinagbilin, uy, pwede ba Mari, pagdating mo doon, kasi doon mura. Dito mahal. Hindi na, pwede ba? O kaya naman, yung mga nag-OFW, pabalik, pare, may papadala ko sa mag-anak ko, ha? Pasabay naman sa mga bayan box mo. Eh, minsan, hindi natin naligtaan na ang bigat na pala, mas mabigat pa pala yung kinagigilin sa atin, eh, sisdala natin. So, on the other hand, mga kapatid, yung maganda is para tulong. Diba po? Nag-excess baggage naman tayo, hindi lang sa pangsarili ka pakanan. Gusto natin na meron tayong puso para tumulong o para sa kapwa. And lastly, yung tulong nga, yan, alala ko naman dito yung kaibigan ko na nasa NGO at LGUs. Ayan. Lagi silang nasa outreach ministry. Ngayon, medical ang ministry, ang outreach nila. Naalala ko, 1990s, hindi pa po masyadong marami o laganap sa atin sa Pilipinas. Ano po tawag dun sa pag hinihi ka, yung ilalahat ng puso? Nebulizer! O mga 1990s po, hindi pa laganap yun. Eh ngayon, kahit sa bahay, makakita ka ng nebulizer eh. Bawat bahay may nebulizer eh. Eh dati hindi pa tayo pamilya sa primary complex na tinatawag na sakit ng mga bata ng unang taon nila. Di ba? Primary complex. So, yung kaibigan ko na yun, pag pupunta po siya ng Amerika, dahil outreach po siya, yun ang ministry niya sa medical, nagbibigay po siya ng doon po siya namimili ng maraming nebulizer. At pagdating po dito, dahil tulong, ipinamimigay niya po yun para dun sa outreach nila, para mas marami kong matulungan na health clinic na namumroblema sa pag-aasikaso sa pasyente na may hika. So, minsan, sa kwento niya sa akin, nakikiusap na lang siya. Na excess baggage po talaga siya eh.
Eh syempre, tulong lang din naman. Wala naman siya dalang masyadong pera. Nakikusap sa immigration na kaya po marami ang medical mission. Pero awa ng Diyos, kinikwento niya po sa akin, may puso rin naman yung immigration. Tinapalapas siya. Kasi ang sabi, na excess baggage man siya, lumabis man ang kanyang bagahe, pero ang katwiran niya para sa iba. Gusto niyang tumulong. Ayan. Pero, hindi naman talaga yan yung talagang hindi naman talaga yan yung pinaka-main topic natin eh. Like, hindi naman talaga yung excess baggage o yung labis na bagahe sa biyahe natin dito sa lupa ang talagang main topic natin. Ipagkukumpara lang natin yan saan? Sa ating biyahe, sa ating paglalakbay, patungo sa ating Panginoon. Ano po? Yung mga bagahe na hindi natin dapat bibit-bitin sa ating biyahe bilang mga alagad, bilang mga lingkod, patungo sa ating Panginoon. Amen? So yun po ang pag-uusap kung ano-ano ang mga bagahe na hindi natin dapat bibit-bitin. Para, ano sabi kanina sa binasalan, dapat natin iwaksi para makatakbo tayo ng tuluyan sa ating dapat takbuhan. Yung tatakbuhan natin ay ating Diyos. Amen? Doon tayo dapat, so, iiwaksi natin, iiwanan natin yung sobrang bagay, excess baggage, para smooth and sailing ang biyahe natin o ang paglalakbay natin sa ating Diyos. Amen? Ayan. So, ano ba ay yung unang excess baggage o yung unang bagahe na hindi natin dapat bibit-bitin o dadalhin sa biyahe natin o sa ating paglalakbay patungo sa Panginoon? Ito po. Galit. Tanong, meron po ba dito na hindi na nagagalit? Taas po ang kamay na hindi na nagagalit. Salamat sa Diyos. Walang nagtaas. Ibig sabihin, lahat tayo dito, normal pa. Yes! Dahil normal lang po sa taong magaling. Tao pa lang tayo, tao pa rin tayo. At natural lang po na tayo ay minsan nagagalit. Ang sabi sa atin, hindi masama ang magalit. Ano ang masama? Yung magpapadala tayo sa impluensya ng galit. Amen? Yung impluensya ng galit na magdadala sa atin sa kasalanan. Na yung galit na pag itinanim, hindi napatawad, magiging excess baggage siya. Na yung kasalanan o yung galit na hindi tinigil, nagpadala sa impluensya ng galit, sa mga epekto ng galit na magdadala sa atin sa kasalanan. Katulad ng pag nagalit tayo, itinanim natin yung galit, sama ng loob, magkakaroon tayo. Sabi nga nila, di ba, cancerous pa yung galit. Di ba? Totoo yun. Nasisira po yung ating mga immune system dahil sa galit. Ang masakit pa nito, dahil sa galit ng iba, ano po? Hindi tayo nagalit, ha? Dahil sa galit ng iba, nagpa-influensya tayo. Iba po. At dahil sa influensyang yun, tayo yung masasaktan, maaapektuhan. Ano pong sabi? Getting angry is actually punishing yourself for the mistake of others. Kasalanan ng iba, yun yung masakit, di ba? Isipin nyo, kasalanan ng iba, pero kung magagalit tayo sa ginawa nilang mali, tayo yung maaapektuhan. Magiging excess baggage siya. Balikan ko po yung aking paboritong nanay. Ayan. Kasi po, sabi nila, Arvin, alam mo pa mukha mo yung nanay mo. Ayan.
So ano daw yung sabi-sabi nung unang araw na pag yung anak mo, kamukha mo, kayong mag-ina o kayong mag-ama ay, ano po yate? Madalas mag-away. Totoo po yun. Naniniwala po ba kayo? O parang napansin ba yung bakit tumatandang kapag yan, di ba? Yung ina mo yan, kaya madalas mag-away yan, magkamukha yan, mag-ina na yan. Ganyan. So ganun po yung bansag sa amin ng nanay ko nung wala pa po siyang naramdaman. Kasi po, aminin ko po sa inyo, magiging tapat po ako sa inyo. Dahil sa galit na yun, dahil sa ang nagkamali, sa tingin ko nung una, ang nanay ko, yung galit ko, dinala ko ng matagal. Itinanim ko po. Kasi po, akala ko po, yung nanay ko ang may kasalanan kung bakit sila naghiwalay ng tatay ko. Eh, yung as being panganay ko, sa mga panganay ko, kung po ay idealistic sa family, ang tingin po namin, dahil kami yung firstborn, ang tingin po namin sa pamilya, perfect, or maganda, maayos. So ako po, bilang panganay, naging ganun po ako. Idealistic po ako sa pamilya namin, bilang kuya. Akala ko, no, maraming tumitingala sa pamilya namin dahil sa maayos ang pagdadala ng nanay at tatay ko. Ang tatay ko, nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya. Ang nanay ko naman, kahit mag-stay housewife siya, nararamdaman ko po at nararamdaman ng mga kapatid ko yung ginawa. Sinisi ko po yung nanay ko. Naakala ko po, siya yung may kasalanan. Ang pagkakaalam ko po noon, akala ko, pinilit niya yung tatay ko mag-approve. Nung nag-apply o nag-consider mag-approve yung tatay ko, early 80s, anong uso nun? Illegal recruiters. Naging biktima po ang tatay ko, naging biktima po kami ng illegal recruiter. Yung ganda ng buhay na meron kami, biglang bumagsak. Nag-resign yung tatay ko. Maganda yung posisyon niya. Ang kumpanya niya, Procter & Gamble. Narinig niyo po yung gumagawa ng sabon siya. PRC po yung dati, Philippine Refining Company. Maganda po yung mga benepisyo niya. At dahil sa pag-abroad, kailangan niyang mag-resign. Para may makuha pang pera, pang-placement. Masakit, hindi na siya nakabalik. Hindi na po siya tinanggap ng kumpanya nung nagre-reapply siya ulit. So dahil doon po nagsimula ang masalimuot at kasama ng nanay at tatay. Naging na-disappoint ang tatay ko. Later did I know, akala ko nanay ko lang may kasalanan. May kasalanan din pala yung tatay ko. Dahil kung nagkakaproblema na sila, nagsimula kong mambabae yung tatay ko. Eh, hindi ko po expected yun. Hindi ko po na-vision yun. Yung maliit kahit yung bata ko, hindi ko po expected. Dahil mataas po yung tingin ko sa pamilya namin. Dahil maganda po yung klase ng pagpapalaki nila. Hindi po ako nakaranas ng public school nung elementary. Nung nagka-high school na lang po ako kasi doon ako naghiwalay sila. So, yung galit ko sa nanay ko, akala ko siya may kasalanan. Hindi ko alam, may kasalanan din pala yung tatay ko. So, sinong naparusahan? Ako. Ako po yung nagdala ng sakit. Paano nangyari? Nagbulak-bulak ako sa eskwela. Maaga akong natutong uminom. Maaga akong nanigarilyo. High school, nalulung ako sa sugal. Dahil sa galit na akala ko kanilang gawa na hindi ko dapat itinanim. So, lesson learned. Huwag po tayong padadala sa
epekto ng galit. Normal lang na magalit, pero wag po tayong padala. Magalit, pero wag magmumura. Magalit, pero wag gagantihan ng galit. Anong sabi? Ipagdasal ang mga nagagalit at kagalit natin. Kasi kung alam ko lang, noong araw mga panahon, ganoon na sana ang ginawa ko. Pero, salamat sa Diyos. Hindi naging huli ang lahat. Kahit maaga akong na-expose sa mga masasamang bisyo, awa ng Diyos, binigyan niyo pa rin ako ng pagkakataong maging alagad niya. At ngayon, nagsasalita sa harap ng Hallelujah. So, anong dapat gawin natin sa galit? Ayan. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Yung sa green, slow to speak. Pag merong gustong maggalit sa atin, mag-ingat na lang tayo sa sasabihin natin. Mag-ingat tayo sa salita. Yung mga taong ginagalit tayo, huwag tayo magpadala sa kanila. Maging maingat tayo sa ating sasabihin. Dahil kung hindi, excess baggage yung galit na mabibitbit natin. Slow to become angry. Huwag agad tayong magalit. Bagkus, katulad ng sinabi ko kanina, tigilan ang sarili at dahil tayo mga anak ng Diyos, sa mga taong ginagalit tayo, ginigigit talaga tayong magalit, huwag agad magalit, maging mahinaw na ipagdasal. Ipanalangin natin sila. At ang sabi, di ba, walang tulong sa paggawa para sa kalooban ng Diyos ang galit. Kumbaga, walang maitutulong na tama ang pagtatanim ng galit. Ang mangyayari pa, excess baggage. Ano po? Mahirap. Sasabihin nyo, brother ako, nasasabi mo na niya kasi bata ka pa. Konting pa lang yung nararanasan mo, unlike sa amin, marami na kaming naranasan sa buhay. Kaya, baka nasasabi mo lang yan na madaling magtigil ng galit. Amin ko po. Tama po kayo. Pero, ang maisishare ko lang po dyan is talagang aminin natin na mahirap ang magtigil ng galit. Aminin natin. Mahirap, pero kaya. Amen? Mahirap, pero kaya dahil meron tayong Diyos. Amen? Mahirap, pero kaya dahil hindi tayo nag-iisa. Amen? Kailangan lang natin tanggapin na mahirap na hindi natin kayang mag-isa para patuloy tayo nananawagan sa ating Panginoon Diyos. Amen? Dahil kung tayo mananalig lang, sa natin ang Diyos. Dahil kung tayo lang mananalig sa sarili nating kakayahan, na kaya natin ang lahat, makakalimutan natin ang Diyos. Amen? Tanggapin lang natin na mahirap. Pero kaya. Amen? Para patuloy tayong mananalig ng Diyos. May pressure. Amen? Hindi ganun kadali. May pressure. Pressure. Ang root word ng pressure, press. Pagdiin. Kailangan minsan nabibiginan tayo eh. Di ba? Kailangan nabibiginan tayo. Bakit? Example, let's have a realization. Yung musical instrument ni Kuya Ikel, yung keyboard niya, kailangan magkaroon ng press yan. Amen? Kailangan magkaroon ng pressure para tumunog at magkaroon ng pakinabang at magkaroon ng magandang musika. Yung magandang musika saan galing? Sa pressure. Press. Isa pa, yung mga ilaw na nakapaligid sa atin, hindi tayo magliliwanag kung hindi natin lalagyan ng pressure yung pindutan. Nakalagay na, di ba? Press on. So, hindi na tayo magliliwanag dito kung hindi natin applyan ng pressure yung pindutan, kung hindi natin ipipress. Amen? Kaya tanggapin natin na may pressure talaga. Hindi talaga ganun kadali. Pero, kaya. Amen? Amen.
Dahil tayo ay hindi nag-iisa, dahil sabi nga ng Diyos, sasamahan ko kayo hanggang katapusan. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, ang unang excess baggage, galit, anger. Hindi masama magalit, pero pag nagpadala tayo sa epekto ng galit, excess baggage. Amen? So, normal tayo lahat, nagagalit tayo. Okay? Huwag lang tayo papadala. Papatangay sa mga epekto ng galit. Ikalawang maaring excess baggage is boastfulness of boastful o pagiging mataas, pagiging mayabang katulad ni Brother Armel. Ayan, guilty po ako dyan sa lumang buhay ko. Payabangan. Kung gusto niyo ng pahanginan, ako, hindi kayo mananalo kay Brother Armel sa pahanginan. At yan po, ang isang excess baggage na hindi talaga tayo dadalhin kung saan saan biyahe. Hindi siya magdudulot ng maganda kung saan biyahe ng tayo pupunta. Kaya ba kami Brother Armel naalala ko? Siguro po nabahagi ko na sa inyo na bago maging preacher si Armel, naging teacher muna siya sa swimming instructor po ako. So may naging kaibigan akong hapon, nung nagtatrabaho ko sa Asian Development Bank sa Bangkok, may naging kaibigan ako ng hapon. Biro niyo hapon magagaling silang lumungoy, pero binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na ako yung maging coach niya, ako yung maging trainer niya sa swimming. So in other words po, naging kaibigan ko siya. Naging close kami. Every Sunday, pumupunta po ako sa kanyang condominium. Tapos doon po sa condominium niya, mayroong swimming pool doon na para sa mga nakatira sa condominium. Doon po siya tinuturuan every Sunday. So cut the story short, parang palagay na ako doon po sa bahay nila. So, minsan nagpunta ako sa kanila Sunday, kinato ko, let's go na. Let's pray nga. Sabi ko, magkikipray nga kita. Ako sabi niya ganito. Kasi hindi ko lang po kayang sorry po. Kasi mga po daw galing sa diaphragm. Japanese. Para ganito. Pero sorry po, hindi ko po kaya. So sabi niya, naku, Armel. Ika-translate ko na lang po ito. Kaya ko, Armel, sandali lang. May kamiting lang ako sa kapitila sa baba. Bigyan mo lang akong 10 minutes, babalik. O sige, no problem. Bilisan mo lang at para makabalik ka agad. O sige. Pero kaya one more thing, sabi niya. May pupunta rito. Ibigay mo itong sobre, kaya mo sa kanya. May pupunta rito, blind man. Sabi niya ganyan. Kasi po, yung hapon na yun, bukod sa katrabaho ko sa bangko, may nag-outreach din po siya sa mga bulan. Ayan, sa mga tahanan ng mga walang hagdan, na nag-outreach din po siya. Blind man coming, give this envelope. Sabi niya, sige na. Yabang ko, hindi ko na isasabihin pa sana. Hindi ko na sige na muna, blind man coming, give this envelope. Sige na, para makabalik ka agad. Doon lang sa cafeteria para makabalik ka agad. Eto na. So naisip ko habang hinihintay, magsha-shower na ako pagdating niya, diretso na kami sa swimming pool area. Hindi ba ako? Diretso, makaminos ng oras. So, sa madaling sabi, nasa shower room ako, high-tech yung shower room niya, nandun may CCTV. Kasi simula pa lang ako mag-shower, nag-order na, pagtingin ko sa CCTV, nakita ko sa harapan ng team ko, nag-aabang, yung isang tao, naka-shades pa nga Naka-shades. Ay, sabi ko, ito na yung blind man. Sabi ko, ganyan. Tapos na ako, sa pagmamadali ko, hindi na ako masyadong nagdamit, nagtakit na lang ako. Lapit na ako, pasok ako. Inusan ko na, lapit na ako sa kanya. Pagbukas ko ng pinto, yung blind man na tao, yung sinasabi yung blind na tao, padali-diretso sa loob ng bahay. Pagkakapasok blind man. Kaya isip ko, dahil yung outreach, baka madalas na rin yung blind man ngayon doon, alam niya na. Tapos, pagkapasok ng blind man, nagulat ako big pang mahabang nakakarto na ganyan. Tapos nilagay niya nga sa loob. Nagkataka na ako yung blind man na po tayo. Tapos, kung mailapag niya, ito na po, may binigay sa aking papel. Nung kinuha ko yung
envelope, ginigay ko muna sa kanya, tapos may inabot sa aking papel, sabi, Sir, pakipirmahan na lang po. Nung pipirmahan ko na, sabi ng blind man, Sir, huwag po dyan sa kaliwa, sa kanan. Ano? Blind man! Alam Sabi ko, ba't mo alam? Sabi ko ganyan. Sabi ko, nagkakanti ako. Sir, parang hindi nalaman na maling pinipirmahan ko, bulag kayo. Naku sir, sabi ng lalaki, hindi po ako bulag. Blind man ako. Ang dalawa ko, blinds. I-install ko po dun sa bintana ni hapon. Ang pahiya ko sa kayabangan ko. Hindi pala bulag. Blind man, takakabit ng blind sa bintana. Kayabangan ni Brother Arnel. Grabe. Naalala niyo pa, galing ako sa shower. Eh ano yung tsura ko nun? Dahil sabi ko, bulag naman. Yung magic towel na ginagamit namin mga swimmer, ang tawag doon magic towel eh. Kapiraso lang yun, ganyan lang. Pero kaya yung papayuin yung basa mo lang, titiga mo lang. Imagine yung itsura. Ito yung envelope. Blind man kayo? Hindi sir! Blind man tagagawa na. Ayan, kayabangan ni Lord. Arnel. Hawakan natin si Lord. Hallelujah. So ano dapat gawin? Para hindi maging boastful o maging mapagmataas, para hindi na natin bitbit yan as excess baggage. Ayan, sabi sa kawikaan, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ayan si Brother Arnel, naging palalo, naging mapagmataas, kaya kahihiyan. Pero, kung hindi natin gagawin yan, ang nangyayari, ngunit ang pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Sana, nakinig na lang ako kay Hapon habang nagsasalita siya. Amen? Hindi sana ako napahiya. Amen? Hindi sana, hindi na lang naging palalo. Nalayo sana ako sa kahihiyan. Ano pa rin, di ba sabi nga, ang pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Kung naging mahinahon lang ako at naging mapagpakumbaba, nalaman ko. Naging marunong ako. Na yung blind man pala, hindi bulag. Tagagawa pala ng blinds. Ayan. O but wisdom stay with those who are modest and humble. Totoo po yun. Mas nagiging matalino tayo marunong sa karunungan na galing sa Panginoong Diyos kung tayo naging mayroon na naging sa babaan ng loob. Amen? Ayan. So another excess baggage. Greed o yung pagiging sakin, pagiging gahaman. Ayan, yung sa pagkain, nakikita niyo yung picture na kumakain, sabi niya, hindi ako batakaw, hindi ako nagiging gahaman sa pagkain. Magana lang ako ngayon. Lulusot pa, di ba? So, anong sabi? Pagkain, pera, mga kapangyarihan, possession, power. Sa CLSS na natutunan natin, anong sabi? Hindi masama yan. Ang pagkain hindi masama. Ang masama, pagsobra. Masama ang pagkain pag ipinagdadam. Masama ang pagkain pag hindi binabahagi, tapos napapanis lang. Amen? Ang pera hindi masama. Ang masama, pagka dinudus na natin ang pera. Money is not the root of evil. The love of money is the root of evil. Yung pagmamahal sa pera. Okay lang na yumaman tayo. Okay lang na umisip tayo ng paraan kung paano giginhawa ang buhay natin para kumita ka ng pera. Ang masama, wala na tayo inisip kundi pera. Pera. Nakalimutan na ang Diyos. Yun ang masama. And sabi nga, yung mga popularity, yung possession, power, hindi masama yan. Ang masama, pag inaabuso na. Amen? Lahat ng sobra sa iyo, sabi sa atin, lahat ng sobra sa iyo ay hindi na sa'yo. Tama ba yun? Lahat, okay, lahat ng maganda,
Pero pag sobra, masama. May karuktong pa pala. Lahat ng sobra sa atin ay hindi na sa atin. At pag hindi na sa atin, ano sabi? Ito ay ninanakaw na natin. Halimbawa, si Brother Arne, nung sa lumang buhay niya binata pa, sobra akong mag-ipon ng damit. Hindi ko na kailangan yung iba. Sobra na. So, ibig sabihin, yung sobra kong damit, hindi na akin yun eh. Dapat binigay ko na lang sa iba. O kaya binigyan ko ng pagkakataon ng yung iba na mabili yung damit na binili ko, hindi nakikipagagawa ako sa kanila. Hindi yung marami na akong damit, pag meron diyang kamag-anak na nagbibigay ng damit, nakikipagsiksikan pa ako para magkaroon ulit ng damit. Hindi na masama. So, nung marami na akong damit, at hindi ko naman siya naisusuot, at hindi ko na ibinabahagi na alam ko naman, yung mga oras na yun, marami din na kailangan ng damit, pero hindi ko pinamahagi. Hindi na sa akin yung damit na yun. At dahil hindi na sa akin yung damit na yun, ninakaw ko na yun sa iba. Ninanakaw na natin. So, tandaan natin, lahat ng bagay maganda, pero pag sobra, hindi na maganda. At lahat ng sobra sa atin, sobra ha, ibig sabihin yung nasa pinanghahawakan pa natin, pero wala nang use sa atin, na dapat may gamit pa sa iba, pero hindi natin binitawan, hindi natin pinakawalan para may bigay sa iba. Lahat ng sobra sa atin ay hindi na sa atin. At lahat ng hindi na sa atin, ninanakaw na natin. Amen? Amen. Palapakan natin si Lord. Kaya tama lang tayo mga taga-amazing, hindi tayo masyadong mataba. Amen? Kasi pag sobra yung taba natin, tinatapon na natin yung taba. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Alright. Ayan. Ang sabi sa kawikaan, ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan. Amen po ba? Hindi nga masama talaga ang salapi, pero pag ito lang nasa puso, isipan natin, naging gahaman na tayo, hindi maging mapapaya, magiging kaya ang buhay natin. Kaguluhan. Ngunit ang tumatanggi sa suhol, suhol means yung sobra sa atin, yung binibigay na hindi maganda, ay nabubuhay ng matagal. Tumatanggi sa suhol, tumatanggi sa sobra, ay nagkakaroon ng buhay na payapa. Buhay, mabubuhay ng matagal? Ano yung sinasabing buhay na matagal? Ang buhay na walang hanggan, ang buhay na kapiling natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Palapakan natin si Lord. Ayan. So, walang gahaman sa amazing. Amen? Amen. Alright. Now, isang magandang katanungan. Ano yung mga masamang epekto ng excess baggage? Balik tayo sa biyahe natin, ha? Dito sa lupa lang. At i-compare natin sa biyahe natin papunta sa ating Panginoon Diyos. Ayan. May apat na examples ako na masamang effect or bad effects ng excess baggage. Una, nakita niyo po yung nasa gawing kanan, taas, may pinipindot. Ayan po yung nanay ko. Nagbabayad ng excess baggage. Ayan. So sa airport, pag excess baggage kang dala, magbabayad ka. Sa biyahe natin sa lupa, excess baggage. Now, sa biyahe natin sa Panginoon, yung paglalakbay natin sa Panginoon, may kabayaran din pag nag-excess baggage tayo. Pag hindi natin iniwan yung galit, hindi natin iniwan yung pagiging mapagmataas, at hindi natin iniwan yung pagiging gaman o pagiging sakin, may kabayaran tayo. Amen? Anong kabayaran? Maaring madilig. Maaring i-deny. Hindi lang sa immigration at pagtasalangin. Ikalawa, isa pa ba? Yung paid-up, daladalang napakalaking maleta. Isang bad effect ng excess baggage is sa sobrang bigat ng dala niya, pwede siyang ma-injure.
injury ang dala ng excess baggage. Ano po? Biyahe yan dito. Yung biyahe sa Panginoon Diyos, pag sobrang bagahe natin, may injury din tayo. Amen? Kung hindi natin, kung magpapadala tayo sa epekto ng galit, kung hindi man tayo may injury, kung hindi man tayo masasaktan, tayo maaaring makasakit. Yan po ang isang masamang epekto ng excess baggage na dala-dala natin sa biyahe natin papunta sa ating Panginoon Diyos. Ito po, nakita niyo, na-delay. Ayan. So, iiwas tayo dyan, yung mga nangangarap. Huwag tayo magdala ng excess baggage para hindi tayo ma-delay. Maging masinod po tayo na siguraduhin natin, yung dala natin, eksakto sa timbang, o hindi man lumabis, at importante rin na yung dala natin sa maleta natin ay walang ipinagbabawal na laman o dala yung sa pupuntahan natin. Amen? Alam naman natin, for example, yung kaibigan ko, pupunta lang, babalik ng Saudi. Iba po bawal doon ng, talagang strict yung pupunta niya sa Saudi mo ni. Bawal talaga doon yung religious items. Ano po? Kaya nyo, nangyari doon sa kaibigan ko, yung isang grupo nila, nang dahil sa kanya, muntik na hindi makapasok sa Saudi. Nandun na sila sa airport ng Saudi. Bakit? Kasi po yung kaibigan ko na yun, mahal na mahal siya ng biyanan niya. Yung biyanan niya ngayon, kaya hanga ako sa kanila eh. Yung biyanan niyang babae at yung kaibigan mo lalaki, close. Ito na, papalik na ng Saudi. Dahil sa pagmamahal ko ng biyanan niyang babae, kaya gusto niya, masisigurado niya na safe yung biyahe ng kanyang anak at kahit nasa Saudi na maging safe siya. Secretly, pasikreto, gusto niya siguro isorpresa yung kaibigan ko yung manugang niya. Naglagay ng crucifix sa ilalim ng maleta nung nakatalikod yung kaibigan. Siguro gusto niya isip nung matanda, gusto ko kang sorpresahin si ako. Para pagdating, uy, bakit may rotate may cross, saka may rosaryo? Sabi niya, siguro natutuwa yun kasi maalala niya ako na kanyang giyanan ay nagpadala. Saudi. Pagdating sa immigration ng Saudi, nakita, may Biblia, may rosaryo, may crucifix. Hinarap yung buong team nila. Muntik ng hindi makapasok, makabalik sa trabaho. Dahil lang naman tayo naman sponsor niyo sa pagmamahal. So ingat po tayo po sa mga ganyang bagay. Meron po mga prutas na pinagbabawal sa ibang bansa. May mga bansa na i-share ko lang, karagaling lang po namin pamilya sa Australia last May. Bawal po pala kaming mag-uwi ng gatas galing doon papalik dito. At bawal naman kami magdala ng tsokolate galing dito papunta roon. Masipol. Simple bagay lang. Pasalubo lang sa tsokolate na yung choknat. Kasi mga nasa abroad, namiss nila yung choknat. Bakal pala. So alamin po natin, no? So yung mga bagay na mga excess baggage, yung mga bagahe na kailangan para ma-delay tayo, isa po masamang epekto yan ng excess baggage. At ang huli, yung mamang malungkot na yun, ayun, hindi na siya natuloy talaga. Hindi na siya nakapunta, nakabiyahe sa dapat niyang pupuntahan. At ayaw natin mangyari yun sa paglalakbay natin sa Panginoon. Ayaw natin na ma-deny tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? Hindi natin nanaisin na dahil sa mga excess baggage na hindi naman talaga kailangan, hindi tayo makakating sa ating Panginoon Diyos. Amen? So, maging alarma po tayo. Hindi lang sa biyahe natin dito sa lupa with regards to excess baggage, mas pagtuunan po natin pansin yung excess baggage na hindi natin dapat dalhin bitbitin sa biyahe natin papunta sa Panginoon Diyos bilang mga alagad at bilang Kanyang mga taga-sunod at Kanyang mga lingkod. Amen? Alapakan natin si Lord. So in this, na excess baggage ang dalhin natin, imbis na galit ang dalhin natin, anong dapat natin dalhin? Siguro, imbis na galit, ito na lang dalhin natin.
Minsan nakakalimutan natin yung simpleng bagay na yan. Love. Imbis na magalit tayo, dali natin ang pagmamahal ng Diyos. Yun ang isaksak natin sa bagahe natin. Yun ang idala natin sa bagahe natin. Eh yun kahit sobra, hindi sigurado hindi mag-e-excess baggage yun. Amen? Hindi pa kayang sukatin ang timbangan. Kahit punuin natin ng pagmamahal ang bagahe natin papunta sa ating Panginoon. Amen? Sabi sa Colossus, and over all these virtues, put on love. Bakit? This love which binds them all together in pure, perfect unity. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, at dahil sa pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng Diyos sa atin, ay binibigay natin din sa iba, nabibigay natin papunta sa ating Diyos. Dadalhin tayo dun sa pagkakita isa. Mananatili tayo isa. Ano po? At ano pong sabi? Likely lang ang buhay. Life is too short. At ano sabi ko sa pagmamahal? Ano yung pagmamahal na itinuturo sa atin ng ating Panginoon Diyos? Sabi ng ating Panginoon Diyos, magmahal tayo ng walang sukat. Anong sabi? Ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay ang magmahal ng walang sukat. Ulitin ko po. Ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay ang magmahal ng walang sukat. The true measurement of love is to love without measure. Love without measure. Palakpakan natin ng Diyos. Pagmamahal. Sukatan ng pagmamahal ay magmahal ng walang sukat. Magmahal ng walang sukat, magmahal ng walang hinihintay na kapalit, magmahal ng walang hinihintay na gantimpala, magmahal ng walang hinihintay na papuri. Ang tunay na sukatan ng pagmamahal na tinuturo sa atin ng Panginoon ay ang magmahal ng walang sukat. Palapakan muli natin ang ating Panginoon. Ayan. Ano po ang sabi dito? Basahin na lang muna natin sa itong verse lang sa English para medyo mag-aandali. I may be able to speak the language of human beings and even of angels, but if I have no love, my speech is no more than a noisy gong or clanging bell. Tuloy natin sa verse 2 ng Corinthians, 1 Corinthians chapter 13. I may have the gift of inspired preaching. I may have all knowledge and understand all secrets. I may have all the faith needed to move mountains. But if I have no love, I am nothing. Pagsabi nga sa katabi niyo, kapatid, kapit ka. Mukhang papunta na sa'yo si Brother Arnel. Ayan. Para, iligis ko na parang handa tayo sa Tagalog. Kasi kumabas tayo sa Tagalog talaga, makapagsalita man ako ng wika ng mga tao at mga anghel para lamang akong kampanang umaalingaw o pumpya na maingay. Ito na, kapit na. Ito na sa inyo. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang manang lahat ng kalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mundo, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ayan. So yan po ang paalala sa atin ng Panginoon Diyos. Nasa sa ating man daw ang lahat. Kung wala yung pag-ibig sa atin ng Diyos at hindi natin ikinamamahagi ang pag-ibig na ito na mula sa Diyos, ang buhay natin ay walang kabuluhan. Amen? Ayan, palakpakan natin muli ang ating Panginoon Diyos. At imbis na maging mapagmataas, siguro talagang mas magaling natin ay ang magpatawad. Ang sabi ko sa Efeso chapter 4 verse 32, sa halip, kaysa magalit, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyong ng Diyos dahil kay Kristo.
balikan natin yung sinabi ko kanina sa galit. Kung hindi ganun kadali na tigilan ng galit, ganun din. Hindi rin ganun kadali ang magpatawad. Pero ano sabi natin? Mahirap pero dahil meron tayo, ayan. May pressure man kaya kasi kailangan natin ng pressure. Amen? Ayan. So, sabi nga ba sa, di ko na lang po sinama sa Matthew chapter 28, verse 20. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Mahirap pero kaya kasi lagi tayong sasamahan ng ating Diyos. Amen? Isa pa dapat palipitin natin, aside from pagmamahal o love and forgiveness, na bagahe na dapat natin dalhin, imbis na maging sakin tayo o maging gahaman, mabuti pa, alaguin natin ang ating pananampalataya. Okay, at ating pagtitiwala. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and befriend faithfulness. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pakisabi nga sa kapatid, sa katabi kapatid, pangarap mo ay iyong nakamtan na. Dahil hindi mo dinala ang hindi dapat dalhin na bagahe. Tamang bagahe ang dala mo. No to excess baggage. Palakpakan natin na. Ayan. Sabi ko nga, mahirap. Pero ito nga sabi, hard decisions for the Lord may hurt for a while. But if you will not decide for God, that will hurt a mind. Magdesisyon na tayo. Tuloy-tuloy sa Panginoon Diyos. Katulad ng ginawa natin at ginagawa natin ng una. Sabi nga, pag nagdesisyon daw tayo sa Panginoon Diyos, para sa Panginoon Diyos, yung sakit, meron, pero saglit lang, di ba? Sabi nga, sa binasa natin kanina, maraming ulap na waksi. Nahuhusgahan tayo. Pero kung nasa Diyos tayo, nag-decide tayo para sa Panginoon, yung sakit, saglit lang yan. Pero kung hindi tayo magpapatawad, hindi natin bibigyan pagmamahal, at hindi natin kalalagin ng ating pananampalataya pagsamba sa Diyos, at hindi lang nagdala-dala natin yung excess baggage, eh talagang yung sakit pang matagalan will hurt ang mind. Malayo mararating yung sakit na yan. Kaya tama yung ginagawa natin dito sa ating community. Mag-decide lagi tayo para sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So again, no excess baggage. On this note, mga kapatid, sa biyahe natin papunta sa ating Panginoon Diyos, sa ating paglalakbay bilang mga alagad, bilang mga lingkod niya. Di ba sa lupa, alam niyo, familiar kayo sa GPS, bisa nakikita niyo sa mga nagdagrab, sa mga nagdadrive, yung Google Map na nasa harap nila, GPS. Ano yung GPS? Global Positioning System. Tandaan yung GPS, Global Positioning System. Dito yun. Yung biyahe sa lupa. Pero yung biyahe natin sa langit, may GPS din. Ano yung GPS? God's Pointing System. Gawin natin ang Diyos na nagtuturo sa atin ng daan, ang sundan natin, ang GPS ng Panginoon. At pag tinimla natin ang GPS ng Panginoon, ang God Pointing System, hindi tayo maliligaw saan man tayo gustong magpunta. Amen? Palakpakan natin sa Diyos. At sa biyahe, sa ating paglalakbay, ano po ang sabi? Kung gusto natin maglakad ng matulin, maglakad ng mag-isa. Tama, di ba? May sense po. Dahil walang hinihintay na aalalayan. Kung gusto mong makarating sa pupunta mo ng mabilis, kung gusto mong makapaglakbay ng mabilis, matulin, maglakad ka mag-isa. Pero dito po ito natatapos. Ang sabi nila, kung gusto mo naman na mas malayo ang iyong marating sa iyong paglalakbay, magdala ka ng kasama. Ayan.
Kasi pag may kasama ka, hindi ka mainip. May kakwentuhan ka. Di ba? Pero di pa rin natatapos dun. Kung gusto rin natin maglakbay na makakarating tayo sa ating gustong puntahan katulad ng ating Panginoong Diyos, hindi lang makuri lang isasama natin, hindi lang magkasama ng kasama. Sa ating paglalakbay para makarating tayo sa ating Panginoong Diyos, magsama tayo ng tamang tao. Sino yung tamang tao na yun? Yung katulad din natin na gustong makarating sa Panginoong Diyos. Kaya nakikita tayo sa ating community natin para sama-sama tayo makarating sa ating Panginoong Diyos. Amen? Magsama ng tamang tao. At tayo sa community ay sama-sama maglalakbay papunta sa ating Panginoong Diyos na iiwan po natin ang excess baggage na hindi natin kailangan sa ating journey o sa ating paglalakbay. Pagkos, ang dadalhin lang natin ay yung tamang bagahe na ang magmahal, magpatawad, patuloy na manampalataya sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan. Kayo po tumayo, samahan niyo ako sa nakikita na sa ngalan ng mga anak, Espiritu Santo. Panginoon Diyos, maraming salamat po at ibinigay mo sa amin ang iyong mensahe para mas maunawaan namin ang kahalagahan ng paglalakbay namin patungo sa iyo bilang mga anak mo, bilang mga alagad mo at bilang mga lingkod mo. Salamat Panginoon at pinaalala mo sa amin ang mga bagay, ang mga bagahe na hindi namin dapat bibigyan, Panginoon. Salamat, Panginoon, at gagawin ka namin ngayon, Panginoon, na GPS, Panginoon. Ikaw ang aming God pointing system, Panginoon. Gagamitin namin itong GPS na ito, Panginoon, para hindi kami balikan. Kasama ng tamang bagahe ang dala-dala namin. Panginoon, hinihiling namin sa iyong gabi ang aming community, ang bawat membro ng community ng amazing Panginoon na sa aming paglalakbay. Kami tinatawag mo maglalakbay na kasama ang tamang tao na tinatawag mo ay mananatili, susubaybay, maglilingkod, at susunod sa iyo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, para ng sunod na ngayon, at pasawalang hanggan. At buhay magsabi na, Amen. Uli magandang gabi po sa inyo lahat.